Dinidinig na ang mga petisyon para sa dagdag na minimum wage sa Metro Manila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Posibleng hindi naaabuti ng isang buwan ang anunsyo para sa dagdag na daily minimum wage sa Metro Manila. Kanina, pinakinggan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga argumento ng mga manggagawa at employer kung dapat o hindi itaas ang sahod. May grupong humihingi ng dagdag na 150 pesos. Meron ding 597 pesos at 750 pesos. July 16, 2023, huling nagka-aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Nakasalukuyang nasa 610 o 573 pesos, depende sa sektor. 40 pesos lang ang idinagdag noon, na kulang pa rin umano at di sumasabay sa paglago ng negosyo. Hindi ho nakabubuhay yung sahod, hindi rin ho sapat para iahon sila sa kahirapan. Ang netong sahod doon na maiuwi ho ng isang minimum wage earner sa NCR ay mas mababa pa po doon sa poverty threshold. Yun ho yung pinakamababang pangangailangan. Hindi nakakahabol ang maliit na sahod ng mga manggagawa sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga basic necessities. Tumataas man ito, kakarampot lang ang itinataas. Nangunawaan niya ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines o CONWEP, pero hirap din umano ang kanilang sektor. Hiling nila, huwag munang magtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Sa export po, at this time, at this year, pumasok na po ang orders. Ginagawa na po yun sa factory. At ang pag-estimate ng paggawa sa mga factory ay naaayon sa current wage, sa current computation ng mga cost. Kung mag-a-adjust po tayo dito, ay magkakaroon po talaga ng epekto sa aming mga kumpanya. Babala naman ng Employers Confederation of the Philippines kung masyadong malaki ang wage hike, baka umatras pa ang mga foreign investors dahil lalaki ang gastos sa pagnenegosyo. Magdudulot pa umano ito ng tinatawag na wage distortion. Maapektuhan ho yung informal sector natin. Street vendors including sari-sari stores who sell goods and services on the streets or move from place to place, sell their products. This would be affected. Yung mga home-based workers maapektuhan. We are trying to survive and compete with other ASEAN countries. So, sa mga kasamahan ko, dahan-dahan lang ho. wag naman 750. The amount needed to restore based on economic parameters or inflation, sorry to say, it is just 16 pesos, no? On the 610 and 15 pesos on the 573. Nangako naman ang wage board na ikokonsidera lahat ng panig sa desisyong ilalabas bago mag-July 16. At ngayon nakita natin yung presentation nila at doon po magkakaroon kami ng desisyon base sa mga lahat ng mga inputs at mga concerns, comments ng lahat ng sektor. Yes, it's very difficult at sabi ko nga mukhang mahaba ang aming pag-uusapan. Ang lahat ng naging deliberasyon ng mga wage board, mayroong karampatang karagdagan. Of course, siyempre, sinasabi maliit, hindi sapat. Pero ang bottom line, mayroong dagdag. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.